Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni General Orlando De Leon, posted 2 hours ago. Sabi niya, the answer is so fast. Very good. Okay, the question today, when do you give? Okay. Tungkol po ito sa naipangako ng gobyerno na ma-increasean ang daily food allowance ng ating mga sundalo. From 150 magiging 350 pesos per day. May kumakalat na balita na na-disapprove daw ito. So, nag-release ang Armed Forces of the Philippines ng statement. Basahin ko yung statement nila. The Armed Forces of the Philippines refutes the false and baseless information being spread regarding the disapproval of the 350 daily subsistence allowance increase for our personnel. Contrary to these misleading reports, the 350 daily subsistence allowance increase has been successfully incorporated into the approved 2025 General Appropriations Act. This allocation demonstrates the government's unwavering commitment to improve the welfare and support of our dedicated soldiers. The AFP remains dedicated to the well-being of its soldiers and will continue to prioritize their needs. We appreciate the public's understanding and cooperation in combating the spread of false information. Okay. So, hindi totoo yung balita na disapprove yung increase. So, mabuti at sumagot kaagad ang AFP. But, ang tanong dito, yung post ni General De Leon, when do you give? Kailan? Kasi approved naman. So, January, as is lang pa rin, 150 lang. February na ngayon. Kasi yung subsistence allowance po, yung food allowance, unang nare-release yan eh. Yung sweldo, kinsinas, katapusan. Yun. Ang subsistence, separate ang release. Unang kwan parang ng i-release kagad kasi pangkain ng sundalo. So, January, yung hinihintay na increase, wala pa. As is pa rin. So, Pebrero, ganun pa rin. Ngayon, magmamarso na. I hope, sana naman, maibigay na. So, kung approved, nandyan na sa GAA, anong rason kaya? Bakit hindi pa nila naibigay? So, kulang sa pundo? Naghahanap pa ng pundo? Ganun ba yun? So, sana naman, let's pray na makahanap na sila ng pundo kung nagkukulang man ng pundo para naman ang ating mga kasundaluhan, yung inaasam-asam nila na increase. Kasama na po ang ating mga kafgu. Makakatanggap niyan 350 per day na. Para matikman na nila ang increase, mag-enjoy ng ating mga sundalo. Kasi yung 150 per day, wala na, hindi na mabubusog ating sundalo. So at least kung madagdagan, maging 350, at least maganda-ganda ang quality ng pagkain ng mga sundalo. Okay, speaking of AFP matters, nakakagulat yung revelation nangyari sa oral arguments ng Supreme Court tungkol sa PhilHealth. Yung AFP modernization budget, 2023, 2024, 2025, wala. As in, zero. Kaya, tinatanong ng maestrado si
Supreme Court Justice Javier. Bakit? Sabi niya. My last question. Ni-research ko ito. Noong 2020, may 25 billion na na-incorporate sa 2020, panahon pa ni Tate Digong 25 billion kasama sa budget. Napunduhan ang AFP modernization. Noong 2021, 27 billion na budgetan. Noong 2022, 29 billion. So bakit? Sabi niya, despite yung Republic Act 10349 na extended for 15 years, bakit pagdating ng 2023, panahon na ng Marcos administration, 2024, zero budget ang AFP modernization. Itong 2025 sana, nag-propose ang Executive Department ng 50 billion, tinanggal, ginawa pa rin zero. So, ano ba yan? Ano ba yung salita ng Pangulo noong Disyembre? Napakagandang pakinggan na we are committed of building a world-class armed forces that is a source of national pride and a force to defend our national security, world-class armed forces. Anong klaseng world-class armed forces ang magkakaroon tayo kung zero budget ang AFP modernization? Mabuti pa panahon ni Tatay Digong, at least 3 taon, 25 billion, 27 billion, 29 billion, that is I think 81 billion. Kaya maraming nabiling kagamitan ng AFP panahon ni PRRD. Ngayon, wala na akong alam. I don't know. So again, sana ma-release na po. Ibigay nyo na po ang kakapiranggot na increase ng ating mga sundalo. Huwag nyo na pong patagalin. Mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong po kayo sa Tribong Talandig sa Bukidnon dahil namimigay tayo ng tulong, libreng yero at pako para sa kanilang housing needs, livelihood assistance, sayote at lakatan. Papatanim tayo. Namimigay din tayo ng solar lights. Yung iba walang kaldero, plato, grabe. So, panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Sana ituloy nyo lang ang panonood na hindi mag-skip ng ads. O karon, salamat yun kaayo sa nagsuporta sa video sa YouTube o sa tanan nga nag-sponsor niini nga nag-harvest na miyog sayote. Tag 250 ra ang sako. O kini karon muna ni ang among na-harvest. Oo, muna ni ang among na-harvest nga among ipasaking. Oo. Oo, makapalit tagid mi ani og bugas. Bugas. Oo. Una ni ang among na-harvest na sayote. Tagpila nang ang kilo ining imong sayote? 3 ra gyud. Pila ra? 3 ra. Tag 3 ra ang kilo. Oo. At least nga makapalit og bugas. Unsa man ang imong Kulang pa gyud unta nga ikuan palit og bugas. Rato ang sayote. Balinan mi kulo ka kilo di pa ka bugas. Unsa man imong istorya ng bahin sa daga na na-harvest nga bunga sa sayote? Magpasalamat ko sa nagsuporta sa YouTube. San pa Oo. Ug unsa pa ray nang? Oo, unsa pa dayon? Salamat sa Ginoo nga tagaan mi niya og Panalangin. panalangin. Oo. San pa man sa kaplato pero naagi ako'y among ma-harvest. Oo nang, salamat nang. Oo, ug mao na ni siya ang among na-harvest nga sayote. Napulo tanan ka sako. Tag 250 ang sako. Daghan-daghan gyud ni among na-harvest nga sayot. Ug mao na ni siya. Tag 250 lang ani manoy ang sako. Sa 250 ra.
At least nga makapalit og bugas manoy ba. Bugas ra. Oo. Libre na. Libre ng bugas. Oo. Gantang. Oo, sige manoy, salamat.